John, kumusta mo na pagbabalik mo sa PB? Ay, syempre, excited kaya medyo ang tagal ko rin wala mga 2 years din kaya medyo napama. Pero ganun ka man, nagagampanan pa rin naman yung trabaho. Ano, kondisyon pa ba? Kondisyon naman, kahit trabaho nakakasabay na. Kasi yung una kong tinrabaho bago, nung nalaman kong okay na yung gap ko, mga 3 months, nagpa-kondisyon ako. Saka ako nagtrabaho yung PBA. Nalaman ko ano na, may gap license. Kaya yung 3 months na yun, nag-focus ako sa condition. Ano nga asahan namin sa'yo ngayon na bagong Jan Amores na ba? Ay lang, magtatrabaho lang ako. Kung ano yung pinagawa naman ng mga coaches, tatrabahuin ko lang. Siyempre, mas kailangan natin mag-iingat, gano'n. Kasi nakatutok lahat sa akin, ganyan. Kasi hindi ko ganyan. Kung ano yung iiyaan nila sa akin. Kaya, kagaya ngayon, kailangan sa Pony ko, na ito yung bawal akong makisali sa mga ganyan gulo. Kasi ito na yung pinaka last chance ko talaga na makakailan sa TV. Ano ba yung mga pinagawa sa'yo? Sinasabi mo? Madaming ginagawa sa akin, psychiatrist, sports psychology. Nagpunta ako ng medical hospital din ako nagpa-psychiatrist sa sports saka mga seminar sa club, sa mga outreach, mga ganun. Dami sa mga work, mga ethics, daming pinagawa sa akin nandun. Talagang pinarbaho ko siya ang dalawang hindi ko lang basta binigay ng job sa kanang PBA yung lisensya ko. Nagtrabahoan ko talaga siya, pinaghirapan ko. John, dun sa 2 years na yun nawala ko sa basketball, ano siguro yung pinakamalatutunan mo during that time? Ayun nga, sobrang lesson sa akin to kasi talagang kala ko na wala na ako. Talagang nawalan na rin ako ng pag-asa kung makakabalik ba ako sa PBA. Nawalan na rin ako ng pag-asa. Kung makakakuha ko pa yung club license ko. Yun, kumapit lang ako kay Lord, mas lumakas yung pananampalataya ko sa Kanya. Mas nag-doktor ako sa church, ganyan. Humingi ako ng guidance sa Kanya kung paano niya ako mag-guide. Yun, binigyan niya ako lang ng sign kung ano yung, yun, binigay, ito lang, puti-puti, hindi naman niya biglang binigay sa akin dahil. Meron din mga pastor na tumulong sa akin na yun sa pananampalataya ko para mas malapit ako ito. Ano naramdaman mo nung pumasok ka sa... Pinasok ka na sa game? Ayun nga, parang wala naman ako yung rinig lang ng mga tao kasi parang nag-world ako, nagsigawan, ganyan, kasi yung pagpasok ko. Pero yung pagpasok ko lang sa court, wala naman sa akin yung kaba, yung ganyan. Kasi sanay na rin naman kasi ako sa kaba na rin, dami ko na rin yung laro. Ito yung kaba sa kayo na wala naman sa akin. Ano expectations mo? Ayun lang, magtatrabaho lang ako. Siyempre, looking forward na kung sino man yung mga makalaban sa amin, mas pagtatrabahuan lang namin ng maayos. Kasi, katulad nga ng sinabi ko kanina, kung ano lang yung pagawa sa amin ng coach, kung ipasok ako, hindi. Magiging ready lang ako lang. Diyan yung ano lang, yung siyempre hindi mo maalis. Hindi yung maaaring mag-agent sa'yo dyan. Kumbaga, katsawang ka. Yun nga, sabi nga ni Kong kanina, bago ako na-interview, pinag-usap niya. Kahit sinong makita ko sa iyo, huwag na mong papayag. Kasi ang dami naman nakapantay sa amin, hindi nang gag, talagang nakatutok sila kung paano ako mag-ano. Kasi every 6 months, magre-report ako sa gag kung ano yung mga movement na ginagawa ko. So yung mga ano ba, gastos mo yun? Sarili mo ba? Yun ang pinaka-mabigat talaga kasi sa rating gastos ko. Kasi ang ko lang dati, pinang-sustento ko lang yung paglalaro ko sa mga guesting, yung mga ligang labas, yun lang talaga yung nag-focus ako. Tapos yung business namin na maliit na business, kaya yun lang. Kaya mabigat kasi ang laki ng pinayaran ko sa psychiatrist sa sports psychology. Tapos ng ibang seminar lang. Thank you. Thank you. Good luck.